physical ang dalhin namin, kundi even our intellectual, our mental presence, our heart, O Lord, binibigay namin sa iyo sa oras na ito. And Holy Spirit, we welcome you in this place. You are glorified, you are lifted higher. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpapalat si Lord. Tayo po'y nagdiwang ng Father's Day last week lang. Ano po? So, and sabi natin, sana po lagi natin po ipag-pray ang mga fathers ng ating church. Ano po? So, tayo po'y babasa mula sa Genesis chapter 37, verses 1 to 11. Babasahin ko po muna sa English, and then later ay sabihin tayo sa Tagalog. Sabi po ng 37, verse 1, Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Silpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Verse 5, Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field, when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. His brothers said to him, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Verse 9, then he had another dream, and he told it to his brothers. Listen, he said, I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. When he told his father as well as his father rebuked him and said, what is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Praise the Lord. Basahin po natin sa Tagalog. Si Jacob ay nanatili sa Canaan, sa lupain tinirahan ng kanyang ama. Verse 2, Ako ay kasaysayan ng sambalayan ni Diyos. Si Jose ay 7 taon na nag-aalaga siya ng bawal kasama ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak ni Bilhah at Silpah na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang sasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya ang mga ito'y sinunod niya sa kanilang ama. Verse 3, mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y sinilang. Ginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Verse 4, Verse 5, minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikinuwento niya sa kanila. Verse 6, sabi ni Jose, na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binikis at lumukod sa paligid nito ang inyong mga binikis. Verse 8, Ano ang ibig mong sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila at lalo silang nagalit kay Jose. Verse 9, ang nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at labing-isang bituin ay yumuko sa aking harapan. Verse 10, Sinabi niya rin ito sa kanyang ama at ito'y nagalit sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyong ko sa harapan mo. sabay-sabay po tayo. Inggit na inggit kay Jose at kanyang mga kapatid. Iniisip-isip naman mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Okay. Ang binasa natin ay mula chapter 37 verses 1 to 11. Kumustahin mo muna ang iyong katabi. Hey, matagal na katabi nakita. Brother Ken. Sino ba? Special mention. Praise God. So, in-invite pala ni Brother Arvin. Di naman, marami lang na pinuntahan si Ken. Meron siyang ibang
pinuntahan. Okay, so ang title ng ating, Road to 7 tayo ha. Ibig sabihin, Kuya Jerome. Namayat na Kuya Jerome sa kanyang trabaho. Okay, Road to 7 tayo. Huwag niyo kalilimutan na every Sunday mahalaga yung ating topic. Kaya wag mo kayong a-absent. Ano po? The title today is How to Realize God's Vision for Your Life. Amen. Gusto niyo ba yon? Amen. Yes. Amen. So sabi niya, teacher, wala pa kasi akong vision. Kaya wala akong marirealize. Para kung marirealize ay wala akong vision. Ano po? So ang pinasa natin ngayon ay ang buhay ni Jose. Sa Genesis, nagsimula ang account ni Joseph from chapter 37. Alam niyo kung hanggang anong chapter? Hanggang Genesis chapter 50. Account po yun ni Joseph. Ibig sabihin, sa Genesis ay mayroong 13 chapters that was accounted for the life of Joseph. So, napakaganda na story. At gusto kong tanongin, sino na sa inyo yung nakabasa nito? The life of Joseph. Genesis 37 to 50. So, mamaya, basahin nyo na po. Okay, so, nagsabi dito Jacob ay nanatili sa Kanaan. Sa lupaing tinirahan ng kanyang ama. Dito po kayo tumingin. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Okay? So, si Jacob, sino nakakakilala kay Jacob? Di ba, inaral natin si Esau? So, si Esau ang kapatid ni Jacob. Ano po? So, si Jacob ay nagkaroon siya ng babaeng minahal. Ano? So, if you will read the story of Jacob, mahaba bago siya nagkaroon ng 12 anak. So, nagkaroon siya ng 2 asawa, si Leah at si Rachel. At ang story ni Joseph begins with Rachel, kasi si Rachel ang nanay ni Jose. Na si Rachel po yung talagang pinakamahal ni Jacob. Ano? So, kung titignan nyo, 7 taon na nag-work si Jacob para kay Rachel. Pero hindi binigay ni Laban. Dinaya siya. At the eve of the wedding, ang binigay ng asawa ay si Leah. At hindi naman nila gusto ni Jacob. Hindi si Leah, kundi si Rachel. So, ang point dito is, Rachel was the most beloved of Jacob. Kaya naman, ang naging anak po ni Jose kay Rachel, ang naging anak ni Rachel, ni Jacob kay Rachel, ay si Joseph at saka si Benjamin. Amen? Okay. So, nandito na tayo. Kailangan po alam niyo yung Bible. Alam niyo po, dami natin tayo yatang Bible doon. Pwede niyo po yung kunin. Binigay ko na yung kahapon sa youth. Binalik niyo ba ulit o iniwan niyo? Dinala niyo pa uwi. Tapos iniwan niyo sa bahay. Okay. Okay, dalhin niyo po at babasahin natin. Sa susunod, yung preacher, wala na akong nakalagay dyan na word. Kaya lang yung magbabasa dyan sa inyong Biblia. Ano po? Okay, so the title is How to Realize God's Vision for Your Life. Si Joseph ay nagkaroon ng vision or dream. So ito po ay journey natin na lahat tayo may pangarap para sa atin ang Diyos. Amen? Ang Diyos nangarap para sa iyo. Kahit na minsan wala pa tayong dream or vision for ourselves, God has a vision for you. And it's for you to discover it. Amen? Hello? So, si Joseph, ay age 17. Nung siya po ay nakakita ng vision, siya ay 17 taong gulang pa lang. No? So, ano yung vision niya? Yan po yung nakasulat sa sa verse 5. Nasabi niya sa verse 6, sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Alam niyo po yung trigo or wheat, inaani siya tapos yung kanyang binigkis or yung personal niyang harvest ay niyukuan ng harvest ng kanyang mga kapatid. Right? So in the mind ng kanyang kapatid, yabang nito Sabi nga ng princess, hindi po ako nagyayabang. Humble lang. I'm proud to be humble. Are you proud to be humble? So sabi ni Jose, yung inyong harvest, yumuko sa akin.
So sabi ng mga kapatid, ano? Ang ibig mo sabihin, mag-ahari ka sa amin. Ibig mo sabihin, mas magaling ka sa amin. Ibig mo sabihin, mas yayaman ka sa amin. At lalo silang nagalit kay Jose. Ba't sila nagalit kay Jose? Kasi simula pa, galit na sila at inggit na kay Jose dahil si Jose ang paboritong anak. Taas ang kamay ng paboritong anak dito ng kanyang magulang. Si Marco, si Angel, taas ang kamay. Diba? Okay lang naman maging paborito. At kapag ikaw naging paboritong anak, hindi mo kasalanan yun. Right? Yes! Amen? Kasi it's the choice of your parents. They have a reason. Pero ang parents, dapat ba magkaroon ng paboritong anak? So ito po kasi, sabi nga ng biblical studies, nagiging source of dysfunctional families. Not dysfunctional families ang favoritism. No. Minsan, nakikita ko kayo sa Facebook ng sana all, paborito ng ama, ng ina. Pero, sino dito yung kasapan nito? Dito ba yun? O, baka ibang church. Okay. So Jacob's most loved son was Joseph. Sabi ng verse 3 ay, sabi ng verse 3, mas mahal ni Israel or ni Jacob, si Jose, kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. So, menopausal na noon si Rachel, ang panganak si Jose. Kaya sobrang mahal na mahal siya ni Jacob. But Joseph also had dreams which made his brothers hate him. So, si Jose ay nagkaroon ng vision. Sa edad na 17, hindi niya pa po alam yun. Amen? Maaaring ikaw at ako ay mayroong nakita na nagagawin ng Diyos para sa iyo. Pero sa ngayon, sabi mo, hindi ko talaga alam, hindi ko pa makita ang sarili ko na ganito ako, nandun ako, ganito ang ginagawa ko. Pero number 1, I give you 4 points today, may silang ating pag-aaral. Number 1, how will you realize your vision for your life? Embrace the courage to have a godly vision. Amen? Gusto niyo ba yun? So, kasi pala, kaya marami sa atin ang walang vision, hindi natin ini-embrace yung vision. I'll give you an example. Pero yung dream niya, hindi niya naman binigyan ng pagpapahalaga. Nakita niya na yumuko ang mga trigo ng kanyang mga kapatid sa kanyang trigo, pero binaliwala niya yun. The dream will not be remembered, nor will he remember his own vision for himself. Right? So, si Joseph ay mayroong audacity to dream big. Ano yun? Na kaya niya na i-unearth yung mga God-inspired vision sa kanyang buhay. Alam niyo po, lahat tayo meron. Na kung minsan lang, takot tayong alamin, ano ba talaga yung panukala or vision ng Diyos sa aking buhay. Alam niyo po kung bakit? Sabihin niyo po bakit? Kasi meron na po tayong vision para sa sarili natin. Amen? Amen? Sabi mo, gusto kong makapangasawa ng farm o mayaman. Gusto kong makatapos ng ganitong kurso. Gusto kong bumili ng bahay sa subdivision na yan. Gusto kong magkaroon ng kotse na ganito ang brand at ganito ang style or model type, right? We have our own vision for ourselves. That's why we say or we think that we don't need God's vision for us anymore. Amen? Kaya sabi natin, baka naman hindi tunay na trip sa akin ni Lord John. Amen? Kung minsan, meron tayong nakikilala o nakausap. Alam mo kapatid, ganun ang boses mo, gagamitin ka ni Lord talaga sa pagtupuri sa Panginoon. Alam mo, ganito ka para sumayaw, hindi ka lang dyan sasayaw ka para sa Panginoon. Amen? So, malimit, marami na tayong naririnig, marami tayong napupuntahan. Minsan may mga nagpapagamit sa Panginoon, nagpi-preach, nagbi-mission. Sabi mo, parang ang ganda ng ginagawa niya, pero parang mahirap. Hindi ako yun, hindi ako magiging ganon. Because, kung ito yung vision ni Lord, ang ginagawa natin, dito ulit tayo sa vision natin na ginawa para sa sarili natin. Alam niyo po na God speaks to us in visions or dreams. Sa Biblia ay 1/3. Throughout the Old and New Testament, ang Diyos ay nangusap sa mga tao sa mamamagitan ng panaginip or vision.
So, God used dreams to guide, para itama, to warn, para balaan, and prepares people, para iprepara ang mga tao niya. Pero, not all dreams are from God. Say it to your seatmate, not all dreams are from God. So, ang maraming panaginip, or sabi nga natin minsan sa salitang Batanggay, ay ako'y nangarap. Di ba? May napangarapan ko kagabi. So, therefore, some of our dreams are from our own soul and sometimes even from the enemy of God. Galing sa kaaway. Kasi ang tunay po, lahat ng tao, Kristyano man o hindi, nananaginip. Totoo po ba yan? And ang average person daw, sa kanyang full 8 hours of sleep, nananaginip siya between 1 to 2 hours. No? Sabi dati ng pinsan ko, alam mo kung ano yung panaginip na matutupad? Yun yung bago ka magising, naalala mo. Yun yung matutupad. So, yun ay kasabihan lang ng mga tao kasi may mga panaginip na na-recall natin pero hindi naman natupad. Right? So, most of our dreams, sabi nila, happen in REM or yung rapid eye movement. Kapag nakita mo ang isang tao na natutulog tapos gumagalaw-galaw yung kanyang mata, ibig sabihin, sa kalooban niya, siya ay nananaginip. Right? So, yun yung kagandahan ng pagka-design sa atin ni Lord. Even in our rapid eye movement, para tayong may pinapanood na movie daw, no? According to science. But it's important to note that everyone who had dreams in the Bible, ito po yun, was following after God. Hello? Ang mga may vision na galing sa Diyos ay mga tao na nais o sumusunod na sa Diyos. Hello? Hello? So, para ma-sure mo na galing sa Diyos ang iyong vision or ang iyong dream, ano mo na yung dapat mong gawin? Hello? Sumunod sa Diyos. Right? And thereafter, God will reveal to Him, to you, or to us, His vision and His dream for ourselves. Nakuha po? Amen? Hello? So, He goes to show that God can speak to whoever and however He likes. Kahit nga sa donkey, nagsasalita ang Diyos. Kahit sa iba-ibang circumstances, nagsasalita ang Diyos. But ito po yun. Kapag nagbigay ang Diyos ng dream or vision, it is beyond us. Ibig sabihin, mas malaki sa ating vision for ourselves. Kung ang vision mo ay nakikita mo lang, ito lang yung vision mo, sa sarili mo ay ang liit naman, kaya-kaya ko yung maabot. Pero sa tunay na buhay, ang bawat vision na tunay na bigay ng Diyos, higit pa sa kaya mong gawin para sa sarili mo. Amen? Hello? So si Joseph, nagkaroon siya ng dream na napakalaki. Kasi imposible na kanyang mga panganay ng anak, kapatid, at ang kanyang nanay-tatay ay yuyuko sa kanya. Imposible po yun. Right? So, pero ito ay nagkaroon ng evidence. Kailan? Nung siya ay lumaki na, nung siya ay nandoon na sa position kung saan, naging ano ba si Joseph? Siya ay naging second in command sa buong Egypt. Diba? Trigo niya, sa trigo na kanyang mga kapatid sa kanyang trigo. Alam niyo ba na ang pagyuong yun is mangyayari sa Egypto? No. Dahil po sa end of the story of Joseph, dumating po sa punto na kanyang mga kapatid physically and literally bowed down to Joseph when he was already governor of Egypt. Amen. Sa mga taas na nga uli, alam na story ni Joseph? Baba ang kamay. Sino yung walang alam sa story ni Joseph? Wala talagang alam, sasabihin ko. Okay. Joseph was one of the sons of Jacob. Ngayon, dahil siya ay, he was a shepherd boy, he was tending the sheep. Siya ay inutos-utusan lang kasi bunso-bunso siya. Bagaman meron pa siyang isang kapatid, si Benjamin, na mas bata sa kanya. So one day, his brothers plotted to kill Joseph. Kasi si Joseph ay nagsuot ng robe or yung colorful coat. Itinahi siya ni Jacob ng napaka-special na robe. Ang robe signifies purity, signifies position, and signifies authority in the family.
Alam niyo na mga kapatid ni Jose, bakit yung batang yan binigyan ng roba? Hindi basta-basta ibinibigay ang roba sa isang tao kung walang intensyon ang tatay niya na ibigay ito kay Jose. Ano yun? Purity, position, authority. And they all resisted the idea that Joseph will get everything from them. So one day, habang nagdadala siya ng pagkain sa kanyang mga kapatid, what happened? They plotted to kill him. Inihulog siya sa pit. Kaya sometimes the story of Joseph is entitled From the Pit to the Palace. So sa pit, sa isang balon, doon po siya inihulog. Pero agad din naman siyang inialis kasi sabi ng isang kapatid, si Ruben, huwag na dyan. Ipabili na lang natin siya. Right? Pagkakakitaan pa natin. Kaya nung may dumaan ng mga traders, inalis siya sa balon at ipinagbili for 20 shekels of silver. Right? And pagdating po sa Egypto, siya po ay ipinagbili sa bahay ni Potiphar na captain of the guard of the palace of the Pharaoh. So at habang siya nandoon, kung alam niyo yung story, tinukso po siya ng asawa ni Potiphar. You know the story. Pero hindi nagpatukso si Joseph. He resisted the temptation. Ano po? Pero ang nangyari, inilagay pa rin siya sa prison. Siya pa rin po ay ipinakulong ni Potiphar. Kasi nagkaroon ng ebidensya yung kanyang asawa, kinuha niya yung damit ni Joseph and presented it to her husband Potiphar. At nagkaroon sila ng evidence na si Jose ay pinagtakaan ng kanyang asawa. Siya po ay nagkaroon ng kakayanan mag-interpret ng dreams. Ano po? We are summarizing 37 to 50 ng Genesis. Pagdating po doon, siya ay nagkaroon ng mga kaibigan. And he was, sabi ng Biblia, ang Diyos ay kasama ni Jose. Right? God was with Joseph even while he was in prison. So nagkaroon ng panaginip ang butcher, nagkaroon ng panaginip ang baker, and one day sabi niya, in-interpret ko yung dreams niyo, sana maalala niyo ako. Kaya lang hindi pa rin siya naalala. From age 17, age 30, nung ipinatawag siya ng paraon para interpret ang kanyang dream. Amen? Hello? So to give you, basahin niyo pa po mamaya. Sa makatuwid, what happened to Joseph? Dahil sa kanyang sobrang knowledge, sabi ng Pharaoh, wala akong ibang ilalagay na tao para maging governor. Dahil sabi ni Joseph, magkakaroon ng tagutom. Right? Tagutom for 7 years. Kaya sabi ni Joseph, during that 7 years, ipunin natin lahat ng grains of Egypt. Ilagay natin sa mga barns and storage houses. Kasi darating ang 7 years of famine. At buong mundo ay mangangailangan ng pagkain. During that time, only Egypt will have sufficient supply of food. Kaya sabi ng paraon, dahil dyan sa karunungan mo, ikaw na ang mamamahala dito sa Egypto. Tanong, naghanap ba yung vision ng Diyos para kay Jose? Amen. From something impossible, from the pit to the palace, nandun siya. At dumating ang panahon na ang kanyang mga tatay, mga kapatid, ay kailangan pumunta sa Egypt para bumili ng pagkain. Amen? Kaya po, doon, literally, all his vision came true. So, alam niyo po, basahin niyo po ang chapter, I think it's chapter 46, na napaka-dramatic nung time na si Jose ay minit niya yung kanyang mga kapatid na parang ayaw niya muna magpakilala. Sabi ng Biblia, kumubli siya doon sa isang room para ilabas yung kanyang emotion sa sobrang niyang grief. Kasi naglalaban yung forgiveness at love sa kanyang puso. Amen? Noong time na yun. So, basahin niyo kasi it's very dramatic. Now, balik tayo dito sa story. So, si Joseph received big dreams. So big that he sounded very arrogant even to his own father. So malaki ang vision niya noon. And we all know that God was the one who gave Joseph his dreams. Ang Diyos ang nagbigay kay Joseph ng mga panaginip na ito. Kaya he was looked down by everyone in his own house.
siya ay hindi pinaniwalaan. Amen? Kung minsan yung ating vision, hindi ka panipaniwala. Alam niyo kung sino hindi naniniwala sa ating vision? Na ang vision ng Diyos para sa atin? Hello, ask me, sino? Ang unang di naniniwala sa malaking vision na binibigay ng Diyos sa atin ay ang ating sarili muna mismo. Ay, hindi ko kaya yan. Naku mahihayin naman ako. Tsaka, sino ba naman ako? Wala akong mga kasama, wala akong katulong. Walang tutulong sa akin, walang maniniwala sa akin dyan. So, ang unang hindi naniniwala ng vision ng Diyos sa atin ay ating mismong sarili. Kaya sabihin mo, self, believe me. Believe in yourself. Amen? So, kasi, ang vision ng Diyos palaging malaki. Alam niyo po, kung maliit lang yan, hindi yan galing sa Diyos. Maniwala kayo sa akin. Hello? Hindi yan galing sa Diyos. Paano galing lang yun sa'yo? Alam niyo po kung bakit? Kasi ang vision ng Diyos malayo. Everybody say vision. Ang vision is about life. It's about how you see things. Ang Diyos ba makitid ang vision? Ha? Maliit ba ang pagtingin ng Diyos? Hindi. Malaki ang vision ng Diyos. Right? In fact, one artist has illustrated God holding the earth. Ito yung kamay ng Diyos. Tapos nandito yung mundo. Eh, gaano kalaki yung nakikita ng Diyos? Inside the earth, outside of the earth, or outside of your life, inside of her life, and within and outside space, kung paano kanya kahawak. Amen? Eh, kung ang mata ng Diyos, eh, nandito pa. Eh, sobrang laki ng kanyang, I'm just using illustration ng isang artist. Ano po? Ibig sabihin, ang vision ng Diyos, hindi mo kayang arukin. Kaya nga, pag binigay ito sa iyo ng Panginoon, ang unang ibibigay sa iyo ng Diyos, burden. Everybody say burden. Burden. Kasi ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, malalaking bagay that you have not expected God will allow you to do. Because you think of yourself as a lowly person, wala kang kakayanan. Pero ganun din ho si Jose. Kaya lang si Jose, may pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, si Jose, from the beginning of his story, hindi siya nagtanong, bakit ako narito? Pero ang meron si Jose is ability to know whether something is about God or something is not about God. Amen? Nung siya ay sinet up ng asawa ni Potiphar, he knew it's not about God. He needed to resist the temptation. When he was put in prison, sinabi ng Biblia na gumawa siya ng mga bagay, pero sabi doon, ginawa siyang leader, ginawa siyang influential sa prison, and he had influence among the many other prisoners because nakita sa kanyang buhay ang Panginoon. Amen? And God was with Joseph. Amen? Amen? So, when God gives a dream, it's always beyond us and always bigger than us. Bakit? Because God is a big God. Amen? Amen? Hello? That's why, minsan, takot tayong humingi sa Diyos kasi hindi natin ini-embrace ang courage na mangarap kasama ng Diyos. Amen? Amen? Hello? Number 2, pray and plan to clarify your vision. Kailangan pala natin ipanalangin at planuhin na maging malinaw yung vision ng Diyos para sa iyo. So, alam niyo po, si Joseph, ang ginawa ni Joseph, dinefine niya ang kanyang vision. Everybody say define. Define. So, when we say define, malinaw kay Jose na ito yung vision ng Panginoon. Lahat kayo, yuyuko sa akin, yung araw, yung buwan, at 11 bituin. Yuyuko, dinefine niya yun. In his mind, in his heart. Dinefine niya yun, yung vision na yun. Amen? 2 beses niya itong sinabi sa kanyang mga kapatid at mga magulang. Right? When we have a vision, we need to define it. Halimbawa, ito ba ay vision ko para sa aking ministry? Ito ba ay vision ko para sa prayer life ko? You need to define it. Amen? So my vision for my prayer life is I will be able to wake up early at 4 a.m. and spend at least 30 minutes to talk to God and worship God. Amen? It's a vision. Alam niyo po kung bakit? It's bigger than yourself. Mahirap gumising ng alas 4 at makipag-iig sa Diyos.
una anong gagawin mo? Di mo naman nakikita ang Diyos. Right? But it's your vision because you want to draw closer to God. Amen? Amen? Then detail your vision. Idetalye mo yun. 4:30, mag-aalarm ako ng cellphone. May notebook ako, may ballpen, may Bible. Meron akong maliit, halimbawa na speaker na may tugtog na instrumental piano worship song. Right? So you define it, detail it. Kaninong kanta ang papakinggan mo? Kay Terry Macalman ba yan? O kay Steve Kivan? O Musikata? Or Spring Worship? Define it. Amen? If that is your vision. And then, put a deadline on your vision. Ito, pag hindi ko pa naabot talaga na makagising ako, hindi ko pa matapos mabasa ang Biblia within 2024. Kailangan matapos ko to kasi ako'y 35 years old na, ako'y 45 years old na. Hindi ko pa nababasa ang story ni Jose. Wala pa ako nagagawa para sa sarili ko, para makalapit ako sa Panginoon. So you pray and plan to clarify your vision. And also, you need to understand na bring the vision to fruition. Amen. Kasi ang vision na hindi nilalakaran, ang tawag doon ay ambition. Amen? Ambition mo lang yun. Pero pag vision, galing ito sa Diyos at gusto mong lakaran. Amen. Ano ba yung pinakamataas yung ambition? Meron mo bang pinakamataas na ambition? Sige nga. Have you thought about your highest goal or vision in life? Ano yung pinakamataas na vision niyo po? Wala? Hello? I think all of us should have the vision. Ano? To be with God in heaven. Amen? Hello? Mataas ba ang heaven? Malaki ba ang vision na yon? Kaya mo ba ang vision na yon? Na makapunta ka ng langit on your own? No! It's a God-given vision. Ang Diyos ang nagsabi na in John chapter 43, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would go there ahead of you and prepare a place for you. Ang mission, vision ni Lord sa atin, ang laki, mansyon. Sa isip mo, ano, saan ka titira? Dito, iniisip mo, ay, ito, barong-barong bahay namin ngayon, lilipat ako yung sa subdivision na yun. Ang liit ng vision mo. Sabi mo sa katabi mo, ang liit naman ang vision mo. Kasi malaki ang vision ni Lord. Ang lalakaran natin sa langit, ginto, and ang bahay natin, mansyon. Amen? Para ang saya-saya nyo, natitira kayo sa mansyon. Para ang saya-saya nyo. Ay, sisi, nasasayahan po ba kayo? Na mansyon natitira nyo? Eh sabi niya, hindi, ayaw ko. Dito na lang ako sa lupa. Dito na lang ako. Kaya kahit mag-rapture, sige, mauna na kayo. Dito lang ako, kontento na ako dito. No. Right? Right? Pray for your vision. Amen? Alam niyo po ba na at any time, we are in danger of war. Right? Wala tayong control sa mga bagay na to. Amen? Amen? Pero sabi ng Biblia, lahat ng ito kailangan matupad. Pero sabi ng Matthew 24, darating ang wakas kapag nahayag na sa buong sulok ng mundo ang salita ng Diyos. Doon mo tayo magtuon sa pagpapayag ng salita ng Diyos sa lahat ng sulok ng mundo. Kasi yun ang vision ng Diyos. Amen. Yung vision ng China, o vision ng Pilipinas, na makuha natin yung West Philippine Seas, siguro vision nila yun. Right? Pero makuha man ang West Philippine Seas, di ho yan ang ating tuon. Amen? Amen? Ang tuon natin, yung pagpunta natin sa langit, kasi mansion ang ating lalakaran, sabi ng Panginoon. Amen? Number 3, communicate your vision. In verses 5, vision. In-illustrate ni Joseph ang power of declaration. Amen? Alam niyo po kung bakit minsan wala kang pera? Tanongin mo kung bakit wala kang pera. Eh kasi sinasabi mo, wala akong pera-pera. Lagi na lang ako walang pera eh. Lagi wala naman ang wallet ko. Right? Alam niyo kung bakit minsan masakit ang ulo natin? Kaya sabi, talagang ako antok-nantok pa. Hindi na ako muna magsisimba. No? Kasi dinideclare natin ang mga bagay na sa tunay naman ayaw natin magkaroon tayo. Amen? Hello? Ang dinideklara natin malimit, mga bagay na ayaw naman natin. Gusto mo ba na lagi kang walang pera? Eh
Gusto mo ba na may sakit ka? Pero yun yung sinasabi natin. There is power in declaration. Amen? Si Joseph, when he had a dream, he had for sure the fear. Oh, tatay ko, mga kapatid ko, itong mga ugali ng mga kuya ko, sigurado maingit ito sa akin, magagalit ito. But Joseph did not stop them. He declared that this dream from God was this: every one of you will bow down to me in due time. Amen? Amen? Hello? Maraming tao, maaring ayaw ng vision mo. Hello? Maraming tao, hindi maunawaan ang vision mo. Kaya sabihin mo lang na, ay, gusto kong maglingkod sa Panginoon, vision ko yun. Gusto kong madala ang aking pamilya sa Panginoon, vision ko yun. Hindi ka maunawaan ang kaklase mo. Hindi ka maunawaan ang teacher mo. Hindi ka maunawaan ang kapitbahay mo. You and God can make clear your vision, and you can communicate to other people who have the heart, same heart for God. Amen? Alam niyo, kung kayo ay may vision, share niyo sa inyong small group leader. Amen? Alam mo ate, ako'y mag-aasawa lang sa edad 30. Princess, yung ba yung declaration? Right? Sabihin niyo po yung vision ninyo. Kasi kapag may ate ka, may kuya ka, na nakakakilala at nakakaunawa sa'yo, ipapanalangin ka niya. Amen? Hello? At pag vision mo yun, sure ka na galing sa Lord, ingatan mo yung vision mo. Amen? Hello? So, kapag naka-receive tayo ng vision or goal from God, ay hindi yung lagi tayo magugustuhan ng iba. Maraming tao aayaw, at maraming tao magre-resist dyan. Right? But God is the one who has the final say. Everybody say, God has the final say. But you need to declare it. Kailangan mo natin magdeklara. Ako may sasabihin po sa inyo, alam ko kung minsan ganito tayo manalangin. Gigising tayo sa umaga, tapos titingin tayo sa kisame, tapos sabihin natin, Lord, bibig mo, right? Kasi minsan tinatamad kang magbuka ng bibig mo. Pero alam niyo po, there is power in declarative prayer. Amen. Lord, today, you are the God of my life. Lord, today, you are the healer of any sickness that I have. You are the provider of everything I need, little and big. Amen? Ginagawa niyo ba yun? Declare it. Lord, ngayon, yung utang ko na ganito, mababayaran ko na. Amen? Amen? Kaya siguro may utang dito. Praise the Lord. Now, you declare, Lord, itong babae ko na pinapanalangin ko 10 taon na, mapapangasawa ko to. Amen? Wala namang masamang magdeklara. Kung vision mo yan, galing sa Lord. Nasisigurado mong hindi mo yan ang vision. Lord, makakatapos ako ng pag-aaral. Sa tulong at habag mo, hindi ako titingin sa kakayanan ng magulang ko. Sa kakayanan mo mag-provide ng wisdom and material blessings, kakayanin kong makatapos ng pag-aaral. Amen? Lord, I declare that this year I will start a ministry that will be fruitful, that will give you glory. Isang ministry na hindi lang just, but something that will impact the lives of many people. Amen? Amen? It's a vision. Declare it. If you will not declare it, the enemy would not hear it. Alam niyo po kaya mahalaga ang declaration? Kasi ipinaparinig natin sa kaaway natin that we are winners from the beginning. Amen? We are working not for victory, but out of the victory that God has given us. Amen? Kaya walang tameme Christian. Sabi mo sa katabi mo, walang tameme Christian. I-declare mo yan. Amen? Hey, sa ICC, we pray for faith from our members. Alam niyo po yung faith? Ang faith nagsisimula sa pagdalo ng Sunday service. Why? Faith po talaga yung sumakay ng jeep, magbantay ng tricycle, lumakad sa initan, sa ulan, sa putik. Nandun yung faith. Amen? Amen? Taas yung kamay na nagka-faith na yung umagang ito. Na dahil ikaw ay binigyan ng faith, punta ka dito. Alam niyo po, kung wala kayong faith, wala kayo dito. Amen? Sabihin niyo, sa Zoom na lang ako. O doon na lang ako sa Facebook makikinig. Pero because you have vision to come to church today, listen to the Word of God, worship with fellow believers, you have faith, you walk on your vision, and you are here today. You are being blessed by the Lord. Amen.
Amen. Amen. Hindi tayo magtatapos. Alam niyo po, nung kami ay college, dyan, kasi para sa amin, history yun. Kasi walang nag-3-feet championship kami. So, what we realize is, habang papalapit na pala, yung vision mo, o yung goal mo, yung paglapit, especially the coming of the Lord, nagmamahal ang ticket. Amen? Nagmamahal ang cost. Mas lalong humihirap ang pagpasok kasi mas maraming gustong makapasok na dati ipabaliwala lang. Right? Na dati, madali lang pala. Ay, mura lang. Pero habang lumalapit po pala, lalo na sa vision natin kay Lord, pamahal ng pamahal ang presyo. Sabihin mo sa sarili mo, pamahal pala ng pamahal. Pahirap pala ng pahirap. Pero pag nandun ka na, mas masarap yung pakiramdam kasi ay nakalusot ka. Amen? Amen? Pero I will ask you a question. If bumili agad kami ng ticket na mas mura, alin yung mas masarap ang pakiramdam? Yung nakarating kami na alam namin na konti lang yung naghihirap namin kasi may privilege kami noon na bilhin ng ticket sa hindi masyadong mahirap. Kesa at this time na nagbigay kami, nagbuwis kami, halos ng buhay nakipagsiksikan kami, halos mag-stampede. Kasi gusto-gusto namin pumasok, pero malapit na magsara yung gate. Alin yung mas masarap? Siyempre, yung hindi ka masyado nahirapan. Amen. Alam niyo po, ngayon, may pribilehiyo pa po tayong abutin yung vision ni Lord. Amen. Hindi pa ganun kahirap. Amen. Hindi yung tayo nahihirapan talaga sa pag-abot natin ng vision kay Lord. Akala lang natin mahirap. Pero alam niyo po, there is a warning. At nearly the end of times, mas mahirap palalong maglingkod sa Lord. Mas malaki ang cost ng kapalit. Alam niyo po kung bakit? Tanong niyo po kung bakit? Kasi, yung nagpahuli, ang ibig ko sabihin nun, wala akong disiplina. Amen? Hindi ho nasanay ng paggamit ng panahon. Amen? Nagbaliwala, naging complacent, and in his mind, doon ako sa dulo maglilingkod kay Lord. Doon ako sisimba. Pwede naman munang hindi ngayon. Right? Pero kung ikaw, sa madaling paraan, you are having the habit of coming to church, praying to God, worshiping the Lord, serving in ministry, nagiging habit mo na yan on a daily disciplined basis. And you come to the church, you get the vision of God, at ang Diyos kasama mo, hindi ka nahihirapan kasi parte na yan ng buhay mo. Amen? Amen? Hello? Hello? Because the fourth thing is that you need to defend your vision. Paglaban mo ang vision mo, fight for your family, fight for heaven. Kung ang vision mo ay heaven, paglaban mo ang heaven. Amen? Sabi natin, Lord, forever I will worship you in heaven eternally. Yun kang 1 hour, 2 hours sa church, hindi mo may paglaban si Lord. Hindi mo kaya ang eternally with God. Right? Pero hindi yun dito. Kasi lahat tayo, kaya natin pumunta sa vision ng Lord, which is heaven, because you're fighting for the vision of God for your life right now. Amen? Amen. So si Joseph, pinaglaban niya. Yung katayuan niya, alam niyo po si Joseph, siguro, hindi naman ang sinabi ng Biblia. Pero at the back of his mind, it is assumed that Joseph was always thinking of the vision of God. Darating ang panahon, magkakaroon siya ng kaalwanan. Magkakaroon siya ng victory. Amen? Noong time na siya ay namamasukan kay Potiphar, captain of the guard, stricto yun. Right? But he gained his favor there. Kung hindi lang dun sa asawa. Right? But he was thrown to the prison. And he also gained the favor of men because God's favor was on him. Amen. Bakit? Kasi dinidepensahan ni Joseph yung kanyang vision that came from God when he was 17 years old. Amen? Amen? So Joseph, marami yung siyang doon. Sa prison, hindi madali ang buhay. Right? Kaya nga sabi natin, hindi naman natin kailangan danasin ang prison.
Hindi natin kailangan danasin ng mahirap na uri ng paglilingkod. Kung sanay na tayong maglingkod. You know why? Because I'll tell you something. Sa buhay pa ng paglilingkod, yung mahirap, parang madali na. Kasi sanay ka na sa mahirap. Do you see the point? Hey, hello? Kapag naglilingkod ka na sa Lord, yung mga problema na mahirap dati sa'yo, nagiging umaalwa na yun. Kasi sanay ka ng laharan sa pananampalataya yung vision mo. Because in and out, or good or bad at times, you are here. You are walking on the vision of God. Kaya pag may dumating na mahirap, hindi ka pa rin aalis. Amen? Kasi sanay ka na doon. You are defending the dream of God for your life. God will fulfill His plans in His time. Amen? Sa kanyang panahon, sa tamang panahon, ibibigay ng Diyos. Nung si Joseph po was 30 years old, nung ibinigay ng Diyos ang vision. In Genesis chapter 41 to 46, Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. Ulitin ko Joseph was 30 years old. Nasa kamay ng mga 30 years old dito? 30? 30 years old. 30 ka? Ikaw, Jobel? Okay. Hindi, I was just wondering kung merong eksaktong 30 years older dito. When he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. Ito po yun Noong 30 years old si Joseph, that was the time that the favor of God was manifested in his life by being in the service of the king of Egypt. Mula sa prison, mula sa pit to the prison, to the palace, Joseph's vision is coming true. At ginawa yan ng Diyos 13 years after his dream. Amen? Ibig sabihin, hindi matagal ang 13 years. Naghihintay dito ng 13 years na naghihintay. More than 13 years na naghihintay. Amen. Sa time ng tao. Amen. At sabi dito, and Joseph went out from Pharaoh's presence and traveled throughout Egypt. Imagine niyo po, yung vision ni Joseph, hindi clear sa kanya ng una. Amen? Pero habang tumatagal sa kanyang paglakad kasama ang Diyos, nagiging malinaw siya sa tamang panahon, ibinigay ng Diyos. Nagsabi dito, when he entered the service of the Pharaoh of Egypt. Kapatid, when will you enter the service of the King of Kings? Hello? When do you intend to fulfill the vision of God for your life of entering the service of the King of Kings? Kailan ka maglilingkod ng tunay sa Diyos? When will you enter it? When will you be like Joseph? Ang sabi dito, Joseph went out from Pharaoh's presence. Ibig sabihin, from the control of man, Joseph came out and traveled all over Egypt to serve the people and do the work na pinapagawa sa kanya ni Lord. He was governor of Egypt and he served many people na noon ay walang makain. Amen. Amen. Hello. So, defend your vision. Amen. Paglaban mo yung vision mo sa Diyos. Kung lahat po tayo, ang highest vision natin ay yung makapunta sa langit, patunayan natin. Amen? Hello? Patunayan natin na kaya natin i-defend ang vision natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon kasi kahit mahirap, minsan, abutin ang vision, narito ka. Tap the shoulder of the one beside you. Praise the Lord for you are defending your vision. Don't let go of your vision. Kahit ayaw ng iba, go, go, go. Amen. I want to share the vision. Wala. John. Ay, nakita wala ako dyan. Nilagay ko dyan yung vision. I want to share to you my vision. In 2018, God has given us vision for In Christ Church. Amen. So, noong 2018, ligaw na ligaw si Ban. Wala, hindi natin alam. May lugar tayo sa school, sa Weiser, pero parang walang vision ng church. When I went to study for 3 weeks, I went to Hong Kong for 3 weeks. Doon hindi ko inakala na magbibigyan Lord ng vision for a church. Amen. So this vision is almost going 7 years. Amen. Pero sabi ko, Lord, yung ICC,
kung sino gagamitin sa ICC, gamitin mo kami sa mas malaking gawain. Amen? Amen? Kasi hindi lang po kami dito sa likod ng ospital ng San Jose. Amen? Hello? Hindi lang po kami dito. Amen? So God has been providing people for me to cover the vision. And sometimes, I admit po, kung minsan, nangyayari po ang loob ko kasi tinitingnan ko, Lord, sino po yung mga makakasama ko? Because if you are aware, I have other ministries na matagal ko na may ginagawa din ako. Pero palagi yung mga mentors ko will say, go out of that. It's just local. Go. We have a lot more other things to do. And you will do more. So, pero ako po ay hindi kasi naniniwala ako na gagamitin tayo dito muna sa lugar natin. Amen? And God gives us the Southeast Asia Quality Education Foundation na ngayon po, to God be the glory, ipapray niyo po na magkaroon po tayo ng sarili nating training center. Ito po hindi amin, ito po ay sa Panginoon. Amen. Kaya yung mga taga-ICC, hindi po lang ito yung lugar na nagagalawan natin, kundi kung saan lugar na nandun yung gawain ng Panginoon. So, and we are praying for the Christian Center Southeast Asia na pinigay po sa amin ng vision early this year. So, we have backup people from China. 6 people are coming to co-work with us, with me, in spreading the Word of God, in Christian education. So, alam niyo po, buwis-buhay po sila. Uuwi po sila dito para ibigay po yung kanilang time. Alam niyo po, ang mga ito po ay hindi unprofessionals. They are teachers. One is an engineer, one is an IT professional, but they say this is the work of God. If we are needed, we will come. Amen? Amen? Kaya ang vision ni Lord, hindi yun sa sarili natin. Sa financial, wala din po tayong kakayanan. Amen? Amen? But God could fill your ATM accounts if you are submitting to the vision of God. Hindi problema sa Diyos ang pangangailangan. Ang problema sa Diyos at ang wala na gusto makita ng Diyos, daluyan ang pagpapala ng Panginoon. Amen? That the vision of God will be fulfilled in our lives. Yun po yung gusto ng Panginoon. Amen? Amen. So, like Joseph, basahin niyo po Genesis 37 to 50 and be blessed by the story of Joseph. Marami pong topic about Joseph, but we focus today on how Joseph was able to realize God's vision for his life. Amen. Tayo po tumayo. Tayo po yung manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you. You're able to give us vision. Clear our vision. Panginoon, like Paul saying in Philippians chapter 3, that if there is anything unclear, you will also make Jesus na bibigyan mo kami ng vision. Panginoon, dinudulog namin ang mga kabataan namin ngayon na maaaring nagsasaliksik ng salita mo, hinahanap ang kalooban mo sa kanilang buhay, mga young professionals who will still be marrying at the right age and season. Pray, Lord, that their lives will be useful to you. Bigyan mo sila ng vision. Bigyan mo po kami ng pagkaunawa sa salita mo. Pagkakita, Lord, sa kalawakang paningin na binibigay mo sa aming simbahan. Alisin ang kabulagang espiritual. Alisin ang karuwagan in the name of Jesus. We, like Joseph, we want to declare that you will use us and we want to defend the vision that you have given us. Thank you, Holy Spirit, for your love. Thank you for your faithfulness. Let's sing this song to the Lord right now. When I look to you, overwhelmed, give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help is from.
And you are courageous enough to say, Lord, gusto ko po ng vision na galing sa iyo. Bigyan mo, and we will pray for you. Hallelujah. And we want God to clear your vision for your life. You say, Lord, nalilito ko. Maraming circumstances of my life that is deterring me to go and break through in this vision. But this time, oh Lord, ay sinusurrender ko, tinatas ko ang aking kamay. Sinasabi ko po, Panginoon, I want to humble myself. I want to be like Joseph. At a young age, Lord, I would want to receive a vision from you. Lord, because there is no greater vision for my life than the vision that comes from you, Lord. Lord, kinikilala po namin ngayon sa aming mga kapatid na nagpunta dito sa harapan. Ang kanilang pong puso, nagpapakumbaba sa iyo. Sinasabi nila na kahit anong kanilang galing, anong kanilang kakayanan, Lord, di namin kayang arukin ang vision na gusto mo para sa amin personally. But right now, Lord, honor the hearts that say they don't know you as much, that they want to know you deeper in a vision that has been given to them. Maaari po, dati na sila nakakita ng vision, but it's not yet clear. So Lord, we pray that today, i-clear mo ito sa kanilang isip, sa kanilang puso, sa kanilang buong katauhan, Panginoon. And we thank you, Jesus. Habakkuk chapter 2 says, even if the vision does not yet come, it will come at an appointed time. And we thank you, Lord, for the time that you are giving to us is the right and best time for us to receive the vision. Thank you, Lord Jesus. We continue to pray, Lord. I pray for our young people coming in front. Thank you, Jesus, for their lives. Thank you, Jesus, for our church of men and women who want to serve you. God, the greatest vision of a person is to serve you. And Lord, I declare right now na kung paano po kami bilang iyong mga lingkod, sinamahan mo for many, many years. Naranasan din nila, Lord, yung pagsama mo sa kanilang pagnanais na maglingkod sa iyo. There never was a time when you have neglected your servants. Provision, protection, more than what we need has been given because inuna ka namin sa aming buhay. Hayaan niyo po, Lord, na ang mga tao na nagpunta dito sa unahan right now, and even those na maaaring nasa upuan nila, ay merong pag-aagam-agam na humingi ng vision sa iyo. Tugunin niyo po ang kanilang panalangin, Lord God. And Lord, accept their offering of themselves. Thank you, Jesus. Lord, like Joseph, we are now entering the service of the King. We would like to enter your service. There is no greater employer than you, the Lord Jesus Christ. Thank you, God, because we are your servants. You have called us. You have chosen us. Hindi po kayo pumili sa... Hindi po kami ang pumili sa inyo, Panginoon. Kayo po ang pumili sa amin. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Jesus, for answering the prayers of our brothers and sisters. Hallelujah. Our God.
lugar.